Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is May 15 and we are still here sa ating series which is Warrior of Love. So ito yung third installment natin for this series since today is Wednesday. So our topic for today is si Lord ang unang nagmahal or He first loved us. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 John chapter 4 verses 19 to 21. So, in New International Version, we love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. So, this is all about love pa rin, di ba? So, tinutukoy dito na if hindi mo kayang mahalin yung mga kapatid mo or yung ibang tao na nakikita mo, what more pa si God and si Jesus Christ na hindi natin nakikita, di ba? So, parang pinapatunayan lang natin na we don't really know the real definition of love dahil sa mga taong nakikita pa nga lang natin, hindi na natin ma-apply. Paano pa kaya kay Lord God and kay Jesus Christ na hindi natin nakikita? So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, we love God or we love because God first loved us. So, ito nga yung, kumbaga, ito yung nagiging breakthrough natin as to how we love other people. Kasi nga, God and Jesus Christ first loved us. Kaya nga, laging sinasabi na, ayun yung gawin nating standard of love dahil ayun yung unang pagmamahal na nadama natin. And ayun din yung pagmamahal na dapat nating ipadama sa ibang tao. So, I believe we are all here in this world para maging instrumento na mas paramdam pa sa ibang tao na mahal sila ni God and ni Jesus Christ. So, paano? We love them as to how God and Jesus Christ have loved us. Nang sa gayon, malaman din nila ano ba ang feeling na minamahal ng totoo, na minamahal ng ating Lord God and Panginoong Jesucristo, just in case, lalo na sa mga nagpa-backslide, ganun, sa mga hindi pa gaano nakakakilala sa ating Panginoon, kasi eventually they will be humbled, diba? So once maparamdam natin sa kanila yung pagmamahal na dapat nilang maramdaman, sila na yung magkukusa na bumalik sa ating Panginoon and kumbaga buksan yung mga sarili nila, yung puso nila, para tanggapin ng buo si Jesus Christ and si Lord God sa buhay nila. So, maraming nagagawa ang love. Pero yung love na to is dapat yung true and genuine. Hindi yung typical na love na alam lang natin. Like romantic love, ganyan. So, itong love na to kasi masyadong malalim. Kasi nga, ito yung pagmamahal na tinutukoy natin galing sa ating Panginoong Jesucristo and kay Lord God, which is yung pinaka-standard of love na dapat natin ginagawa. And number 2, loving people is the proof of loving God. So, gaya nga nasabi sa verse, kapag minamahal mo ang mga, or kapag hindi mo minamahal ang mga taong nakikita mo, lalo na mga kapatid mo, is hindi mo rin minamahal si God. Kasi nga, paano mo mamahalin si God kung yung mga taong nakikita mo palang hindi mo kaya mahalin? So, what more pa si God na hindi mo nakikita, di ba? So, when we love other people, especially our brothers and sisters, then, parang, hindi siya parang pala, isa na yung living proof na mahal din natin si Lord God. Kasi nga,
na ipapamalas natin or na ipabahagi natin sa ibang tao yung pagmamahal na binless sa atin ni Lord God and ni Jesus Christ. And number 3, loving God and loving people are inseparable. So again, hindi mo pwedeng mahalin si Jesus Christ and si Lord God nang hindi mo minamahal ang mga kapwa-tao mo. So gaya nga ng sabi sa verse, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. So hindi pwedeng mahal mo si Lord God and si Jesus Christ pero hindi mo minamahal ang kapwa mo. So para siyang hypocrisy, di ba? So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, let God's love be our greatest motivation. Number 2, do not fall for hypocrisy as I have said earlier. And number 3, love both God and people. So by now, after watching this devotion, we should be able to reflect on ourselves on how we can make God's love as our greatest motivation.